Good morning, everyone. So I'm Angelica F. Sindo, and I'm from Group 2. So first is hedonic wage theory and the rest of injury. Benefit cost analysis. So benefit cost analysis, which is called BCA o pagsusuri ng benepisyo at gastos, ay isang paraan kung saan tinutukoy kung sulit ba ang isang regulations ng gobyerno batay sa paghahambing ng mga gastos at benepisyo nito. So madaling salita, sinusukat nito kung magkano ang magagastos ng gobyerno para pababain ang panganib or risk, gaano kahalaga sa mga manggagawa o tao ang benepisyo ng mas mababang panganib. So ginagamit ang BCA upang malaman kung hanggang saan dapat pababain ng gobyerno ang antas ng panganib mula sa isang mas mataas na antas ng panganib, which is RO, papunta sa mas mababang antas, which is R2. Kung ang benepisyo ng pagbawas ng panganib ay mas malaki kaysa sa gastos, para gawin ito, sinasabi ng BCA na makatwiran o sulit ang regulation nito. So halimbawa, kung may batas na magpapababa sa panganib ng aksidente sa trabaho, susuriin ng gobyerno kung gaano ito kamahal ipatupad, gaano ito kahalaga sa kaligtasan ng mga manggagawa. The next is government mandates. So kapag ang gobyerno ay nag-utos, mandate, na ang panganib is risk level ay bumababa mula sa R0 papuntang R2. Ito ang mga nangyayari. So first is gastos ng employer, which kumpanya. Para mabawasan ng panganib, kailangan gumastos ang employer, halimbawa bumili ng safety equipment, mag-training, ayusin ang lugar ng trabaho. Dahil dito, bababa ang kaya nilang ibigay na sahod mula sa wage 0 pababa sa wage. So halimbawa, kung dati kaya nilang magbayad ng 500 pesos a day, wage 0, baka 450 day wage na lang dahil may dagdag silang gastos. Then number 2 is per worker cost ng mandato. Ito ang nakakabawas sa sahod ng bawat manggagawa dahil sa mandato. Formula, wage 0 wage, ito ang gastos ng mandato sa bawat manggagawa. Halimbawa, 500 minus 450 equals 50 pesos na nabawas sa sahod dahil sa mandato. Then number 3, benepisyo ng employer. Kung maaring pilitin ng employer ang mga manggagawa na tanggapin ang mas mababang sahod, ang makukuha nilang benepisyo ay wage minus wage. Ito ang natipid nila. So halimbawa kung wage total of 450 pero pinilit ang sahod ng wage 400. 450 minus 400 equal 50 pesos ang benepisyo ng employer. Then number 4 is benepisyo ng bawat manggagawa per worker. Dalawang bahagi ang benepisyo ng manggagawa. Pagbaba ng panganib mula rate 0 pababa sa rate 2. Kung sakaling hindi ganun kalaki ang ibinawas sa sahod, wage minus wage, dagdag benepisyo rin yan. So halimbawa, mas ligtas na sila, less panganib. At kung hindi ganun kalaki ang binawas sa sahod, may natira pa silang benepisyo sa kita. Next is workers' willingness. So kung kagustuhan ng manggagawa na magbayad o magsakripisyo ng sahod ng wage 0 minus wage kapalit ng mas mababang panganib ng rate 0 to rate 2. Ibig sabihin, handa ang mga manggagawa na mas tanggapin ang mas mababang sahod ng wage 0 minus wage kapalit ng mas ligtas na trabaho mula sa rate 0 papuntang rate 2. So ang totoong bawas sa sahod dahil sa mandato ay wage 0 minus wage lamang, at dahil sa wage 0 minus wage, gusto ng manggagawa na isakripisyo ay mas malaki kaysa sa wage 0 minus wage actual na nabawas. So ang benepisyo ng manggagawa ay wage minus wage, baliktad ng tingin, ito ang natira o napakinabangan pa rin ng manggagawa. So halimbawa, wage 0 equal 500 dating sahod, wage equal
450 sahod pagkatapos ng mandato. Then wage equal 400 sahod sa handang tanggapin ng manggagawa para sa mas ligtas na trabaho. So, handang isuko ng manggagawa ang 500 minus 400 equals 100. Pero ang totoong binawas lang is 500 minus 450 equals 50. So, ibig sabihin may natirang benepisyo ang manggagawa na 50 pesos sa 450 minus 400. So, ang punto, kung hindi kayang pilitin ng employer na ibaba pa ang sahod hanggang wage, panalo pa rin ang manggagawa. Nakakuha sila ng mas ligtas na trabaho at hindi ganon kalaki ang bawas sa sahod. Next is OSHA mandate. Ay isang regulation na galing sa Occupational Safety and Health Administration OSHA na layuning pababain ang panganib sa trabaho. Parito improving, ibig sabihin may nabenefisyuhan ng manggagawa, walang nawalan o nalugi sa employer. Walang talo, may panalo. Bakit naging pareto improve ang OSHA mandate? So, ang manggagawa ay mas maginhawa ang kalagayan, better off, mas ligtas ang trabaho. Hindi masyadong nabawasan ang sahod o baka tumaas pa ang kabuuang halaga ng benepisyo. Ang employer naman ay hindi nalugi. Nanatili ang kita nila, hindi sila bumababa sa kita dahil nasa parehong iso-profit offer curve pa rin sila. Iso-profit curve, equal linya ng pagpapakita ng parehong antas ng kita kahit may pagbabago sa sahod o panganib. So halimbawa, dati may panganib at 500 pesos lang sahod. Pagkatapos ng OSHA mandate, naging mas ligtas ang trabahong sahod equal 480. Manggagawa mas masaya dahil sa safety. Employer di nalugi, same profit pa rin. So ang punto, ang OSHA mandate ay makatarungan para sa parehong panig. Mas ligtas ang manggagawa, pareho pa rin ang kita ng employer, kaya ito ay tinatawag na parehong improvement. Next is 8.8, a worker accepting unknown risk. So anong nangyari sa graph ng ito? So isang manggagawa ang tumanggap ng trabaho na may panganib pero hindi niya alam ang totoong risk level. So paliwanag ng bawat punto sa graph na ito, which is point G, ang manggagawa ay iniisip na siya ay binabayaran ng sahod na wage 1 at ang panganib ay rate 1. Kaya ang tingin niya ay nasa U1, mataas na antas ng kasiyahan o utility. Then akala niya okay ang kalagayan niya. Then point key, pero sa totoo, ang tunay na panganib ay mas mataas pa sa rate 2, kaya ang totoo niyang naranasan ay point key sa U0, mas bababang utility. Mas delikado pala ang trabaho kaysa sa inaakala niya. Kung pipilitin ng OSHA ang mas mababang panganib ng point D, ang kumpanya ay mag-aalok ng sahod ng wage sa panganib na rate. Pero ang manggagawa ay nasa U, mas mababa pa sa U0. Lalabas na mas lalong bumababa ang kasiyahan ng manggagawa. Pero kung ang gobyernong OSHA ay magtakda ng risk level sa pagitan ng rate 0 at rate 2, ang manggagawa ay maaring umabot sa mas mataas na utility kaysa sa U0. Makikita ito sa blue shaded area sa graph. Mas magiging ligtas ang trabaho at mas magiging masaya ang manggagawa kahit medyong bumababa ang sahod. Punto ng buong graph, kapag hindi alam ng manggagawa ang totoong panganib, pwede siyang maloko. Akala niya okay ang sahod at risk pero hindi pala. Kung gagawa ng tamang batas ang gobyerno tulad ng OSHA para limitahan ang panganib, pwedeng makinabang ang manggagawa nang hindi nalulugi ang employer.